Ito nga pala paps, no, ito yung ginamit natin na oil, tapos change oil tayo ng 2,000 bago mag 2,000 kilometer. Tapos ito yung ipapalit natin kasi experience ko na tong Shell, maganda to eh. Ayan medyo maitim na yung Repsol, pero okay naman siya sa makina, wala namang problema. Ayan, ayos naman siya, hindi siya maingay, hindi rin mabilis uminit yung makina. Bumili ako niyan para may sukatan din kasi wala akong panukat eh. Pwede naman yan, yung takip pwede mong panukat, pero mas maganda talaga yung accurate na yan, depende din yan sa sa diskarte. Ito na yung update natin sa sa YTX natin simula nung nag video tayo, tapos ito na siya ngayon. Yung kanang yung harapan na gulong pinalitan ko na ng disc brake. Medyo mahina yung kapit eh. Ayan na, tinanggal ko na yung may itim na nga. Ganyan lang. Maganda ang review ko dito sa sa Shell kasi 2,000 kilometer hindi pa rin siya nangingitim. Okay pa rin. Nangingitim naman pero hindi masyado, hindi katulad ng iba. Ayan na. Nag-convert ako, nilagyan ko lang ng yung bakal sa para ma-convert siya. Nalagyan ng disc caliper. Tapos yung gulong na ginamit ko ay gulong ng SYM. Ayan, pinagpalit ko silang dalawa. Magpapalit na lang siguro ako ng gulong, medyo malaki, mas maganda. So ayan, medyo mahina kasi yung kapit eh, nahihinaan ako kaya nag-convert ako. Goods naman. Tsaka yan, yung kaya napili ko rin yan kasi matibay yung na yan eh, speedometer. Matagal na gumagana pa rin hanggang ngayon. Ayan na siya. Medyo kulang lang sa linis mga paps. Plano ko sa likod din palitan din eh ng disc brake. Kasi masyadong maaksaya pag naka lang brake shoe.